Isang milyonaryo ang nagpakasal sa isang hamak na pulubi sa loob ng isang buwan upang manalo sa isang pustahan, ngunit makalipas ang 2 araw, lahat ay nagulat. Sa tuktok ng isang mataas na gusali sa Makati, nakatayo si Miguel Reyes, ang 35 taong gulang na ng Reyes Tech Innovations, habang pinagmamasdan ang maliwanag na lungsod ng Metro Manila. Ang kanyang mamahalin na Amerikana at puting polo ay maayos na nakaporma sa kanyang malakas na pangangatawan, simbolo ng kanyang tagumpay at kapangyarihan sa mundong kanyang ginagalawan. Miguel, nasa labas na sina Jerome at Rafael, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Papasukin mo na sila, sagot ni Miguel habang iniayos ang kanyang kurbata. Ilang saglit pa ay pumasok ang kanyang dalawang pinakamatalik na kaibigan, si Jerome Santos, isang kilalang investment banker, at si Rafael Mendoza, isang sikat na host sa telebisyon. Pareho silang may dalang malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Miguel, ikaw talaga, palaging nakatago sa itaas ng mundo mo, bati ni Rafael habang nakikipagkamay. Handa ka na ba para sa ating lingguhang inuman? Tanong ni Jerome habang nilalabas ang isang mamahalin na bote ng whiskey. Tumango si Miguel. Hindi niya alam na ang gabing ito ay magbabago ng takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ang tatlong magkakaibigan ay nagpunta sa isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City. Doon, habang sila'y nag-enjoy sa masasarap na pagkain at iniinom ang alak, ang mga biruan at kwentuhan ay dahan-dahang napunta sa mga nagawa at hindi pa nagawa sa buhay. Alam mo, Miguel, sabi ni Rafael habang umiinom ng kanyang alak, sa lahat ng mga kaibigan ko, ikaw ang pinaka-successful. Sika na sa murang edad, may sariling mansion sa Forbes Park, koleksyon ng mga mamahaling kotse, at hindi mabilang na mga babaeng humahanga sa'yo. Tama ka, dagdag ni Jerome. Parang wala yatang imposible para sa ating kaibigan. Ano mang gusto niya, nakukuha niya. Napangiti si Miguel, hindi maitago ang kanyang pagkamapagmalaki. Hindi naman sa pagmamayabang, pero totoo nga. Kapag may gusto ako, ginagawa ko ang lahat para makamit ito. Nagtinginan sina Rafael at Jerome, isang maliit na ngiti ang namumuo sa kanilang mga labi. Talaga lang ha? Tanong ni Rafael, may hamon sa kanyang tinig. Ano kaya kung subukan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin? Anong klaseng hamon yan? Natatawang tanong ni Miguel. Isang pustahan, sagot ni Jerome, nakangisi. Isang bagay na hindi mo pa nagagawa, isang bagay na maaaring imposible kahit para sa'yo. Napatigil si Miguel, nakaramdam ng kaunting interes. Palagi siyang nahumaling sa mga hamon. Sige na, ano yan? Lumapit si Rafael, binaba ang kanyang boses. Pakasal ka sa isang babaeng walang tahanan sa loob ng isang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Miguel, halos na ibuga ang iniinom na alak. Ano? Kita mo, tawa ni Jerome. May mga bagay pa rin pala na hindi kayang gawin ni Miguel Reyes. Naramdaman ni Miguel ang pagkainis. Kahit alam niyang hindi tama, hindi niya maiwasang matukso sa hamon. Sandali lang. Hindi ko pa sinabing hindi ko kaya. May mga kondisyon, dagdag ni Rafael. Hindi niya dapat malaman na ito ay isang pustahan. Kailangan mong kumbinsihin siya sa sarili mong paraan, nang hindi ginagamit ang iyong pera o impluensya ng direkta. Natahimik si Miguel, nag-isip. Isang bahagi niya ay alam na ito'y isang kahibangan, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging laging nagtutulak sa kanya na patunayan ang kanyang sarili, ay naging dominante. Ano ang makukuha ko dito? Tanong niya, pinipilit na magmukhang walang pakialam. Ngumiti si Jerome. Bukod sa aming walang hanggang paggalang, ano sa palagay mo ang tungkol sa porsyento sa aking susunod na real estate venture? Yung matagal mo nang gusto. Nagningning ang mga mata ni Miguel. Ang proyektong iyon ay maaaring magkahalaga ng milyon-milyon. At kung matalo ako, ibibigay mo sa amin ang iyong beach house sa Batangas, sagot ni Rafael. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo na tila walang katapusan. Sa wakas, iniunat ni Miguel ang kanyang kamay. Sige na. Ang tatlong magkakaibigan ay nagsaluhan ng handshake, hindi alam ang mga kahihinatnan na dadalhin ng simpleng kilos na ito sa kanilang mga buhay. Kinabukasan, habang nagbibihis para sa trabaho, nagplaplano na si Miguel. Alam niyang kailangan niya ng tulong, ngunit hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang kanyang karaniwang katulong, kailangan niya ng ganap na diskresyon. Tumawag siya sa isang dating kakilala, isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Kailangan ko ng tulong para humanap ng isang tao, sabi niya. Isang babaeng walang tahanan pero hindi ordinaryo.
Isang babaeng may potensyal. Sa mga susunod na araw, hinati ni Miguel ang kanyang oras sa pagitan ng pamamahala sa kanyang tech empire at pagtanggap ng mga ulat tungkol sa mga posibleng kandidata. Tinanggihan niya ang ilang mga pagpipilian, nakakaramdam ng mas maraming pagkabigo. Saan ba siya nakikialam? Pagkatapos ay natanggap niya ang tawag na magbabago sa lahat. Ginoong Reyes, sa tingin ko ay nakahanap ako ng isang tao na maaaring maging interesado ka, sabi ng investigador. Ang kanyang pangalan ay Ligaya Santos. Dating guro ng panitikan, nakatira sa kalye sa loob ng isang taon. May isang nakakaintrigang kwento. Nakuha ang kanyang atensyon, humiling si Miguel ng karagdagang detalye. Habang nakikinig siya tungkol kay Ligaya, mas lalo siyang nakukumbinsi na siya ang tamang tao para sa kanyang plano. Isang edukadong babae, may trahedyang nakaraan na nawalan ng lahat. Perpekto. Gusto kong makilala siya, nagpasya si Miguel. Pero hindi bilang ako. Kailangan ko ng disgise, isang maling pagkakakilanlan. Nagsimulang mag-anyo ang plano sa kanyang isipan. Magtatanghal siya bilang isang katamtamang mangangalakal na naghahanap ng mga talento para sa isang proyektong pang-edukasyon. Ito ang magiging perpektong dahilan para lumapit kay Ligaya nang hindi gumagawa ng hinala. Habang naghahanda para sa kanyang unang pagkikita kay Ligaya, tiningnan ni Miguel ang kanyang sarili sa salamin. Ang lalaking bumalik sa kanyang tingin ay hindi makilala, medyo magulo ang buhok, makapal na frame ng salamin, pang-araw-araw ngunit eleganteng damit. Hindi na siya ang makapangyarihang kundi si Andres Marasigan, coordinator ng proyektong pang-edukasyon. Isang buwan lang, sinabi niya sa sarili. Isang buwan at mananalo ako sa pustahan. Hindi alam ni Miguel na siya ay papalarga na sa isang paglalakbay na magbabago hindi lamang ng kanyang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang kanyang puso at kaluluwa. Ang tadhana, sa karaniwang ugali nito sa pagbibiro, ay nagpasya na oras na para kay Miguel na matuto ng isang leksyon tungkol sa buhay, pag-ibig, at tunay na kayamanan. Habang lumalabas siya ng kanyang penthouse, iniiwanan ang mga kaginhawaan na kanyang nasanay, hindi maisip ni Miguel na siya ay naglalakad patungo sa pinakadakilang pakikipagsapalaran ng kanyang buhay. Isang pakikipagsapalaran na hahamon sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sarili, at sa mundong nakapaligid sa kanya. Maaga pa ng umaga nang dumating si Miguel sa Luneta Park, nakasuot ng kanyang simpleng disguise bilang si Andres Marasigan. Damang-dama niya ang kakaibang pakiramdam na wala siyang bodyguard at mamahaling relo, at sa halip ay nakasuot ng simpleng polo shirt, maong, at ordinaryong sapatos. Kinakabahan siya habang hinahanap si Ligaya Santos sa park. Ayon sa impormasyon ng investigador, palagi siyang naririto tuwing umaga. Tumingala si Miguel sa maliit na libro ng mga tula ni Jose Rizal na dala niya bilang props. Baka magustuhan ito ng isang dating guro ng literatura, naisip niya. Hindi nagtagal ay nahanap niya si Ligaya, nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng malaking acacia tree. Malapit siya sa monumento ni Rizal, nagbabasa ng isang kuping aklat na halatang matagal nang ginagamit. Bagamat simple ang kanyang kasuotan, may dignidad sa kanyang pag-upo. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail, at ang kanyang mukha, kahit na pagod, ay may likas na kagandahan na hindi maiwasang mapansin ni Miguel. Lumapit siya ng may pag-aalinlangan, kinakabahan, kahit na hindi niya maintindihan kung bakit. Si Miguel Reyes ba, ang bilyonaryong nagmamay-ari ng kalahating Makati, ay kinakabahan sa paglapit sa isang babaeng walang tahanan. "Excuse me, pwede po bang maupo?" tanong niya, gumaganap bilang Andres. Napaangat ang tingin ni Ligaya, ang kanyang malalim na mga matang kulay kayumanggi ay nag-aaral sa kanya. May pagdududa ngunit hindi naman gaanong takot. Naman, sagot niya, gumalaw ng kaunti para bigyan siya ng puwang. "Salamat," sabi ni Miguel, naupo sa tabi niya ngunit iniingatan ang tamang distansya. Napansin niya ang libro sa kamay ni Ligaya. "Nolini Tanger." "Isa sa mga paborito ko," komento niya sabay ngiti. Nagulat si Ligaya sa kanyang pagbanggit. "Kilala mo ang nobela ni Rizal?" "Siyempre naman," sagot ni Miguel, nagpapanggap na nahihiya. "Ang ating pambansang bayani." Matagal na akong humanga sa kanyang mga akda. Sa totoo lang, inilabas niya ang maliit na libro ng mga tula, dala ko nga ang kanyang mga tula ngayon. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ligaya. Hindi pangkaraniwan na makakita ng mga taong nagbabasa pa ng klasikal na literatura sa panahong ito ng smartphones at social media.
Minsan, ang mga lumang salita ang pinakamalakas magsalita sa ating panahon, sagot ni Miguel, nagugulat sa sarili sa lalim ng kanyang sinabi. Hindi niya alam na kaya niyang magsalita ng ganito. Andres Marasigan, pagpapakilala niya, inaabot ang kanyang kamay. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, tinanggap ni Ligaya ang kanyang pakikipagkamay. Ligaya Santos. Ligaya, inulit ni Miguel na tila sinasalamin ang kahulugan ng kanyang pangalan. Ang isang magandang pangalan para sa isang Natigilan siya, halos nasabi ang salitang magandang babae, ngunit napagtanto na hindi angkop. Para sa isang malalim na mambabasa, pagtatama niya. Tumingala si Ligaya sa kanya, may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ano ba talaga ang pakay mo, Ginoong Marasigan? Hindi karaniwan na may lumapit sa akin para makipag-usap tungkol sa literatura. Huminga ng malalim si Miguel, pilit iniimbento ang kanyang kwento habang sinasabi ito. Sa katunayan, nagtatrabaho ako para sa isang foundation na naglalayong magtatag ng mga literacy program sa mga komunidad sa Metro Manila. Naghahanap kami ng mga taong may passion para sa literatura para maging bahagi ng proyekto. Napansin niya ang pagkislap ng interes sa mga mata ni Ligaya, bagamat panandalian lang ito. At bakit mo naisipang kausapin ako? Mahirap ipaliwanag, sagot ni Miguel, sinusubukang magmukhang nahihiya. Nakita kitang nagbabasa, at mayroong dignidad sa paraan ng iyong pagbabasa. Para kang isang guro. Ang pagbanggit sa salitang guro ay nagdulot ng malinaw na reaksyon kay Ligaya. Nagbago ang kanyang postura, nagtagis ang kanyang panga. Dating guro, sinabi niya ng mahina. Naramdaman ni Miguel ang oportunidad. Talaga? Anong subject? Literatura at Filipino, sagot ni Ligaya, pagkaraan ng sandaling pag-aalinlangan. Sa isang universidad sa Maynila. Kamangha-mangha, sabi ni Miguel, totoong nagugulat. Ito ay maaaring kismet. Kailangan namin ng isang taong may background sa literatura para sa aming proyekto. Tinitigan siya ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng duda. Tigilan mo na ang mga paligoy-ligoy, Ginoong Marasigan. Bakit mo ako kinakausap? Nakikita mo naman ang sitwasyon ko. Hindi ako ang tipikal na taong hinahanap ng mga foundation para sa kanilang mga proyekto. Naramdaman ni Miguel ang pagsikip ng kanyang dibdib. May kakaiba sa directness ni Ligaya na nakakapukaw ng interes. Ito ay isang uri ng katapangan na bihira niyang nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanyang tunay na buhay. Ligaya, sinabi niya, ginagamit ang kanyang pangalan ng walang formal na pagtawag, maaari ba akong maging tapat sa iyo? Mas gusto ko yon, sagot niya, nakataas ang isang kilay. Ang totoo, nagsimula si Miguel, pinipili ng maingat ang kanyang mga salita. Nakita kita dito kahapon at noong isang araw. Nakita kitang nagbabasa ng iba't ibang libro. Hindi ko maiwasang mapansin kung paano mo hawakan ang mga libro, may respeto, pag-aalaga. Pagkatapos ay napansin ko na bumabalik ka sa parehong sulok ng park, na may parehong bag. At napagtanto ko Nagtigil siya, naghahanap ng tamang salita. Nawala akong tirahan, tinapos ni Ligaya ang kanyang pangungusap, ang kanyang boses ay matigas ngunit hindi galit. Tumango si Miguel. Hindi ko gustong manghusga. Sa katunayan, mas lalo akong humanga. Nasa kabila ng iyong sitwasyon, pinipili mo pa ring unahin ang pagbabasa, ang kaalaman. Nakatitig sa kanya si Ligaya ng ilang sandali, tila sinusukat ang kanyang katapatan. Magaling kang magsalita, Ginoong Marasigan. Ngunit hindi ko pa rin nauunawaan kung ano ang gusto mo sa akin. Isang pagkakataon, sagot ni Miguel, binubuo ang plano habang sinasabi niya ito. Ang aming foundation ay naghahanap ng consultant para sa aming literacy program. Isang taong nakaka-relate sa iba't ibang sektor ng lipunan, na may akademikong background at tunay na pag-unawa sa kapangyarihan ng literatura. Sa aking palagay, ikaw ang perpektong kandidato. Paano mo nalaman na ako'y dating guro? Tanong ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng suspetsa. Napalunok si Miguel, nakalimutan ang maliit na detalyeng iyon. Hindi ko alam. Hinulaan ko lang. May paraan ka ng pagsasalita, ng pagbabasa, para kang isang edukador. Tahimik na nag-isip si Ligaya na tila nagtatasa. Sa wakas, siya ay nagsalita. Sabihin nating interesado ako. Ano ang kailangan kong gawin? Napangiti si Miguel na darama ang tagumpay na papalapit. Maaari ba tayong magkita bukas? Dadalhin ko ang ilan sa aming materyales at maaari nating pag-usapan ang proyekto ng mas detalyado.
Tumango si Ligaya. Dito, sa parehong oras. Perpekto, sagot ni Miguel, tumayo at nag-abot ng kanyang kamay. Maraming salamat sa iyong oras, Ligaya. Tinanggap niya ang kamay nito, at sa sandaling iyon, nakaramdam si Miguel ng kakaibang damdamin. Ang kamay ni Ligaya ay manipis ngunit malakas, kalyo-kalyo sa mga dulo ng daliri, mga kalyo ng isang taong maraming sinulat, maraming hawak na libro. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya maiwasang isipin na ang babaeng ito ay tunay na espesyal. Habang naglalakad palayo, lumingon siya upang makita si Ligaya na bumalik sa kanyang pagbabasa, ang kanyang mukha ay muling nakaseryoso. Isang maliit na bahagi ni Miguel ay nakaramdam ng kaguluhan. Alam niyang ginagamit niya ang taong ito para sa isang pustahan, at gayunpaman, may kung anong nagpupumigla sa kanya na malaman ang kanyang buong kwento. Sa gabi ring iyon, bumalik si Miguel sa kanyang penthouse. Habang inalis niya ang kanyang disgis at bumalik sa kanyang tunay na pagkatao bilang si Miguel Reyes, hindi niya maiwasang isipin si Ligaya. Paano kaya napunta ang isang edukadong babae, isang guro ng panitikan, sa sitwasyong iyon? Dumampot siya ng baso ng cognac at naglakad patungo sa malaking bintana na may view ng buong Makati skyline. Ininom niya ang alak, iniisip ang mga susunod na hakbang sa kanyang plano. Dapat kong makuha ang tiwala niya, sinabi niya sa sarili. Pagkatapos, hilingin sa kanya na magpakasal sa akin dahil sa ilang legal na teknikalidad para sa proyekto. Isang buwan lang pagkatapos ay diborsyo. Simple. Ngunit habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, nagsimulang gumuho ang kanyang kumpiyansa. Hindi tila simple. May kung anong tungkol kay Ligaya Santos na nakapukaw ng kanyang interes, isang bagay na hindi niya matukoy. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Miguel ng bahagyang pagsisisi sa kanyang plano. Ito ay isang pustahan lang, sinabi niya sa sarili, inilagay ang baso at pumunta sa kanyang laptop para saliksikin ang tungkol sa literacy programs na maaari niyang ipanggap na parte ng kanyang kunwaring proyekto. Isang buwan, pagkatapos ay babalik ang lahat sa normal. Ngunit habang gumagawa siya ng mga paghahanda para sa kanilang pagkikita kinabukasan, hindi niya mawaksi ang pakiramdam na ang paglalakbay na ito ay maaaring magdala sa kanya sa hindi inaasahang direksyon. Isang direksyon na maaaring baguhin ang paraan ng kanyang pag-unawa sa mundo at sa sarili magpakailanman. Kinabukasan, dumating si Miguel sa Luneta Park ng mas maaga kaysa sa napagkasunduan nilang oras. Dala-dala niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento na inihanda niya kagabi, mga detalye ng kunwaring literacy program, ilang mga ginawang report at plano, at maging ang isang gawa-gawang budget. Nakaupo siya sa bangko, naghihintay habang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan, mga estudyanteng nagmamadali sa kanilang klase, mga nagtatrabahong naglalakad patungo sa Intramuros, at iba pang mga tao na naghahanap ng sandaling kapayapaan sa gitna ng magulong lungsod. Hindi nagtagal, namataan niya si Ligaya na papalapit. Kahit sa simpleng shirt at jeans, hindi maikakaila ang kanyang likas na kagandahan. May kakaiba sa kanyang paraan ng paglalakad, may dangal sa kabila ng kahirapan, isang uri ng katatagan na hindi kayang sirain ng mga pagsubok sa buhay. Magandang umaga, bati ni Miguel habang papalapit si Ligaya. Salamat sa pagdating. Sinabi ko naman na darating ako, sagot ni Ligaya, may bahagyang ngiti. Maaaring wala akong maraming bagay sa buhay, pero ang salita ko ay hindi ko sinisira. Nakaramdam si Miguel ng bahagyang kahihiyan. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng prinsipyo mula sa isang taong kanyang minamaliit ilang araw pa lang ang nakalilipas. Umupo ka, alok niya, gumagalaw para bigyan siya ng puwang sa bangko. Nagdala ako ng ilang impormasyon tungkol sa proyekto. Naupo si Ligaya sa tabi niya, interesado sa folder na hawak niya. Inabot niya ito kay Ligaya, na kaagad na binuksan at sinimulang basahin ang mga dokumento. Ang Aklat para sa Lahat ay isang literacy program na naglalayong dalhin ang literatura sa mga pinakamahihirap na komunidad sa Metro Manila, paliwanag ni Miguel, inuulit ang mga detalyeng kanyang ginawa kagabi. Hindi lamang ito isang programa na namimigay ng mga libro, kundi isang komprehensibong approach sa pagtataguyod ng pag-ibig sa pagbabasa at pagkatuto. Habang patuloy na binabasa ni Ligaya ang mga dokumento, napansin ni Miguel ang kanyang mga mata na kumikislap sa interes. Binuklat niya ang bawat pahina ng may ingat, humihinto paminsan-minsan para suriin ang isang partikular na detalye. Ito ay kahanga-hanga, sabi niya sa wakas, tumitingin pataas kay Miguel. Napaka-ambitious. Pero bakit ako?
Kailangan namin ng isang taong may academic background at praktikal na pangunawa sa pagtuturo ng literatura, sagot ni Miguel. Isang taong nakakaintindi ng mga hamon na kinakaharap ng mga taong walang akses sa edukasyon. At paano mo nalaman na mayroon akong ganitong mga kwalifikasyon? Tanong ni Ligaya, nakataas ang isang kilay. Nakaramdam ng pagkakasikip ng kanyang lalamunan si Miguel. Sinabi mo kahapon na isa kang dating guro ng literatura. Pero hindi ko sinabing ako ay kwalipikado para sa ganitong uri ng proyekto, sagot niya. May ibang bagay pa dito, Ginoong Marasigan. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako ang tipikal na taong hinahanap ng mga foundation para sa ganitong posisyon. Huminga ng malalim si Miguel, nalilito sa direksyon ng pag-uusap. Marahil, pwede mong sabihin sa akin ang iyong kwento. Kung komportable ka. Tumingin si Ligaya sa malayo sa direksyon ng Manila Bay. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsimula siyang magsalita. Dati akong professor ng literatura sa University of Santo Tomas. Mayroon akong maliit na apartment sa Sampaloc, ilang mabuting kaibigan, at isang trabahong aking minamahal. Pero nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tumigil siya, humugot ng malalim na hininga bago nagpatuloy. Nagkasakit ang aking ina ng malubha. Cancer. Stage 4 na noong na-diagnose. Walang health insurance at hindi sapat ang PhilHealth coverage. Ginawa ko ang lahat, ibinenta ang aking mga ari-arian, nangutang sa kaibigan, nagtrabaho ng 2 trabaho. Pero hindi sapat. Naubos ang lahat ng aking savings, napilitan akong umalis sa aking apartment, at sa huli nawala pa rin siya. Nakaramdam si Miguel ng pagsikip sa kanyang dibdib habang patuloy na nagsasalita si Ligaya. Pagkatapos noon, nadagdagan ang mga utang, nawalan ako ng trabaho dahil sa dami ng absences, at unti-unti, natagpuan ko ang aking sarili na wala nang mapupuntahan. Sa loob ng 6 na buwan, naging homeless ako. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Miguel, ang kanyang mga mata ay matatag at walang luha. Kaya yan ang aking kwento, Ginoong Marasigan. Hindi ito kwento ng pagkabigo o pagkawala ng pag-asa. Ito ay kwento ng pagpipilian at sakripisyo. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko para sa aking ina. Natigilan si Miguel, walang masabi. Sa lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, hindi niya maisip ang ideya na isakripisyo ang lahat para sa iba. Ang dignidad ni Ligaya, ang kanyang lakas sa harap ng ganitong kahirapan, ay lubos na humamig sa kanya. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, sabi niya sa wakas, totoong nagpapasalamat. Mas lalo mo lang pinatunayan na ikaw ang taong kailangan namin para sa proyektong ito. Ngumiti si Ligaya, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At ano ba talaga ang nais mong gawin ko, Ginoong Marasigan? Ang plano ko, nagsimula si Miguel, nagsasalita habang nag-isip, ay gumawa ng isang pilot program sa loob ng 1 buwan. Kailangan naming patunayan na epektibo ang approach na ito bago kami makakuha ng mas malaking pondo. Gusto kong ikaw ang mamuno sa disenyo at implementasyon ng program na ito. Sa loob lang ng 1 buwan, tanong ni Ligaya, halatang nag-aalangan. Sa ngayon. Kung magiging successful, maaari nating i-extend, sagot ni Miguel. Pero may isa pang bagay na kailangan kong sabihin. Hinintay ni Ligaya na magpatuloy siya, nakataas ang isang kilay. Para sa programa, kailangan nating makakuha ng permits at legal na dokumentasyon, paliwanag ni Miguel, iniiwasan ang kanyang mga mata. At para maging kwalipikado para sa partikular na grants na aming ina-applyan, kailangan na ang project head at consultant ay mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Ano? Alam ko, kakaiba, mabilis na sagot ni Miguel. Ito ay isang teknikalidad lamang. Merong tax benefits at legal considerations. Ito ay magiging isang civil ceremony lamang at pansamantala. Pagkatapos ng buwan, kung hindi mo gustong ipagpatuloy ang proyekto, maaari nating i-annul ang kasal at maghiwalay ng mapayapa. Tumayo si Ligaya, ang mga dokumento ay bumagsak mula sa kanyang kandungan patungo sa lupa. Ano ka ba, baliw? Kinasal sa isang estranghero para sa isang literacy program. Sino ang gagawa niyan? Tumayo rin si Miguel, dinampot ang mga nahulog na papeles. Pakinggan mo lang ako, Ligaya. Hindi ito tungkol sa akin o sayo. Ito ay tungkol sa mga batang matutulungan natin. Sa mga taong tulad mo na nawalan ng oportunidad dahil sa mga sirkumstansya sa buhay. Natigilan si Ligaya, nakatingin sa kanya nang may hindi mabasang ekspresyon. At ano ang makukuha ko dito? Bukod sa pagtulong sa iba,
Isang matitirhan sa loob ng isang buwan, sweldo bilang konsultan, at ang pagkakataong makapagturo muli, sagot ni Miguel. At kung successful ang programa, isang permanenteng posisyon. Natigilan si Ligaya, malinaw na nag-isip habang nakatingin sa malayo. Nais mo bang maging tapat sa akin, Ginoong Marasigan? Naman, sagot ni Miguel, nakaramdam ng bahagyang kaba. Ito ba ay isang paraan para samantalahin ang isang babaeng desperate? Dahil kung iyon ang iniisip mo, hindi, mabilis na sagot ni Miguel, nagulat sa paratang. Hindi iyon ang aking intensyon. Ito ay tungkol lamang sa proyekto at sa mga legal na requirement. Tahimik na tinignan siya ni Ligaya na tila sinusukat ang kanyang katapatan. Bibigyan kita ng sagot bukas, sabi niya sa wakas. Kailangan kong mag-isip. Siyempre, tumango si Miguel. Naiintindihan ko. Magkita tayo sa parehong oras, parehong lugar, sabi ni Ligaya bago tumalikod at naglakad palayo. Habang pinapanood siyang umalis, naramdaman ni Miguel ang kakaibang pagsisisi. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang babaeng tulad ni Ligaya, matalino, may dignidad, at higit sa lahat, may prinsipyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang panlilinlang. Bumalik siya sa kanyang penthouse ng hapong iyon, iniisip pa rin ang tungkol kay Ligaya. Inalis niya ang kanyang disgise, bumalik sa pagiging Miguel Reyes, at tinawagan ang kanyang mga kaibigan. "Oh, kumusta ang hustling mo sa homeless woman?" tanong ni Rafael sa telepono, halatang natatawa. "Hindi mo siya dapat tawagin ng ganyan," sagot ni Miguel, nagulat sa sarili sa kanyang defensive na tono. "Wow, masyado kang seryoso," sagot ni Rafael. "Relax lang, kaibigan. Ito ay isang pustahan, hindi ba? Mahigit 3 linggo ka na lang para manalo." "Alam ko," sagot ni Miguel. "Kailangan ko lang ng kaunting panahon." Pagkatapos ng tawag, tumayo si Miguel sa harap ng kanyang salamin, tinitingnan ang sarili. Naramdaman niya ang kakaibang kalungkutan habang tinatanggal niya ang kanyang simpleng kasuotan at nagbihis ng kanyang designer suit para sa isang business meeting sa gabi. Ang buhay ni Andres Marasigan ay isang kasinungalingan, ngunit may bahagi nito na nagsisimulang magustuhan ni Miguel, ang simplicity, ang katotohanan ng mga pakikipag-ugnayan, ang pagkawala ng mga pretensyon ng sosyedad kung saan siya nakakulong. Isang buwan, binulong niya sa sarili habang ayos na ayos ang kanyang necktie. Isang buwan lamang at manalo sa pustahan, pagkatapos ay tapos na ang lahat ng ito. Ngunit habang lumilipas ang gabi, hindi niya mawaksi sa isip ang mukha ni Ligaya, ang kanyang kwento, at ang dignidad na ipinakita niya sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. At sa unang pagkakataon, nagsimulang mag-isip si Miguel kung sino ba talaga ang mananalo at sino ang matatalo sa huli ng kanilang magulong kwentong ito. Kinabukasan, dumating si Miguel sa Luneta nang mas maaga sa napagkasunduan. Naupo siya sa parehong bangko, kinakabahan habang naghihintay. Ilang minuto bago ang itinakdang oras, nakita niya si Ligaya na papalapit. Ang kanyang anyo ay matatag at determinado. Naupo siya sa tabi niya nang hindi nagsasalita, nakatingin sa harapan sa loob ng ilang sandali. "Tinanggap ko na ang alok mo," sinabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay matatag. "Ngunit may mga kondisyon ako." Naramdaman ni Miguel ang wave ng relief at excitement. "Ano ang mga yon?" "Una, ito ay isang marriage of convenience lamang. Walang mga romantic na pakikipag-ugnayan," sinabi niya ng diretsyo. "Pangalawa, pagkatapos ng isang buwan, kung hindi ko gustong ipagpatuloy ang proyekto, hihiwalay tayo ng mapayapa, walang komplikasyon. Pangatlo, magkakaroon ako ng ganap na creative control sa programa. At pang-apat, kailangan mo akong tratuhin ng may respeto, hindi bilang isang charity case." Tumango si Miguel, halos nagulat sa kanyang sarili sa pagkasabik na pumayag. "Sang-ayon ako sa lahat ng iyong kondisyon." "Mabuti," sagot ni Ligaya, inaabot ang kanyang kamay. "Kung gayon, mayroon tayong kasunduan, Ginoong Marasigan." Tinanggap ni Miguel ang kanyang kamay, ngunit sa halip na isang handshake, hindi niya sinasadyang hawakan ito ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Miguel ng kakaibang koneksyon, isang bagay na hindi niya naramdaman noon sa mga babaeng kanyang minanipula at pinaglaruan sa nakaraan. "Kailan mo gustong simulan?" tanong niya. "Wala akong dahilan para mag-antala," sagot ni Ligaya. "Mas mabilis nating maitataguyod ang programa, mas maraming bata ang matutulungan natin." Nagulat si Miguel sa kanyang dedikasyon. "Kung gayon, maaari tayong magsimula bukas. May kilala akong judge na maaaring magsagawa ng civil ceremony." At pagkatapos, tanong ni Ligaya,
Pagkatapos, sisimulan natin ang pagbuo ng aklat para sa lahat, sagot ni Miguel, nagpapanggap na enganyado. At ipapakita natin sa lahat kung gaano kalaki ang maaring maging impact ng literatura sa mga buhay ng mga bata. Ngumiti si Ligaya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang tunay na kagandahan ng kanyang ngiti, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata at nagpasigla sa kanyang buong mukha. Hindi niya mapigilan ang pakiramdam na kahit papaano, sa kabila ng lahat ng kanyang panlilinlang, maaaring makatulong din siya kay Ligaya na makabalik sa isang buhay na karapat-dapat para sa kanya. Habang naglalakad sila papalayo sa park, magkatabi ngunit hindi nagkikibuan, hindi alam ni Miguel na ang kakaibang pakiramdam na nagsisimulang lumago sa kanyang dibdib ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng kanyang plano at baguhin ang kanyang buhay magpakailanman. Ang araw ng kanilang kasal ay dumating ng mabilis, isang simpleng seremonya sa Civil Registry ng Maynila. Si Miguel, na nagpapanggap pa rin bilang si Andres Marasigan, ay nakasuot ng simpleng navy blue na polo barong at itim na pantalon. Hinihintay niya si Ligaya sa labas ng gusali, kinakabahan nang hindi niya maipaliwanag kung bakit. Nang dumating si Ligaya, napatigil si Miguel. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, hindi mamahaling kasuotan, ngunit elegante sa kanyang sariling paraan. Ang kanyang buhok ay naka-half updo, at may dalang isang maliit na bulaklak ng sampagita. Bagaman simple, may likas na kagandahan at dignidad sa kanyang pagpresensya na hindi mapantayan ng mga mayayamang babaeng nakasalamuha ni Miguel noon. "Handa ka na ba?" tanong ni Ligaya, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tumango si Miguel, walang masabi sa sandaling iyon. Habang naglalakad sila papasok sa gusali, naramdaman niyang parang may mali sa ginagawa niya. Kinakabahan siya, hindi dahil sa kasal mismo, kundi dahil sa kasinungalingan na nagdala sa kanila sa puntong ito. Ang seremonya ay maikli at formal. Walang emosyon, walang romantikong pangako, tulad ng napagkasunduan nila. Ngunit nang isuot ni Miguel ang singsing sa daliri ni Ligaya, isang simpleng gintong banda na binili niya sa isang maliit na tindahan sa Quiapo, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang kakaibang damdamin. Isang mainit na sensasyon na kumalat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mga daliri habang hinawakan niya ang kamay ni Ligaya. "Ginagawa ko ito para sa mga bata," bulong ni Ligaya sa kanya habang lumalagda sila sa mga dokumento. Tila pinapaalala sa kanilang dalawa na ito ay isang kasunduan lamang, isang transaksyon. Siyempre, tumugon si Miguel, ngunit may bahagi sa kanya na gusto niyang sabihin na ibang bagay. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Miguel si Ligaya sa isang maliit na apartment sa Quezon City na inupahan niya para sa kanilang proyekto. Isang 2 kwartong unit sa isang middle-class na neighborhood, malapit sa ilang paaralan kung saan nila planong ilunsad ang literacy program. "Ito ang magiging ating home base," paliwanag ni Miguel habang binubuksan ang pinto. "Maaari tayong magtrabaho rito, at syempre, mayroon kang sarili mong kwarto." Pumasok si Ligaya, tahimik na pinagmamasdan ang lugar. Hindi ito isang mamahaling kondominium, ngunit malayo ito sa buhay sa kalye. May isang maliit na sala, isang kusina, 2 kwarto, at isang shared na banyo. Simple ngunit comfortable. "Napansin mo ba?" tanong ni Miguel, hindi mapigil ang pagmamalaki sa kanyang sarili. "Ano?" tanong ni Ligaya, tumitingin sa paligid. Ang mga estante, turo niya sa ilang estanteng puno ng mga libro na nakapalibot sa sala. "Naglagay ako ng iba't ibang genre, klasikal na literatura, kontemporaryong mga akda, mga Pilipinong manunulat, poetry collections. Naisip ko na maaari nating gamitin ang ilan sa mga ito para sa programa." Lumapit si Ligaya sa mga aklat, hinahawakan ang mga pabalat na may pag-ingat at pagmamahal. "Ito ay napakaganda," bulong niya, tila hindi makapaniwala. "Paano mo nalaman kung anong mga libro ang kukunin?" Nagkibit balikat si Miguel. "Research. At tiningnan ko kung anong mga libro ang madalas mong binabasa sa park." Tumingin si Ligaya sa kanya, isang ekspresyon ng pagkamangha sa kanyang mukha. "Salamat, Andres. Ito ay napakagandang gesture." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang isang malakas na pagnanais na sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pangalan, na aminin ang kasinungalingan. Ngunit hindi pa oras, pinaalalahanan niya ang kanyang sarili. May 1 buwan pa. Ang mga susunod na araw ay naging isang whirlwind ng aktibidad para sa kanilang dalawa. Sila ay nagtrabaho ng magkasama para disenyo ng kanilang literacy program, na pinangalanang I-Aklat para sa Lahat. Nag-draft sila ng curriculum, naghanap ng mga potensyal na partner schools, at nagsimulang bumuo ng network ng mga volunteer.
Sa gabi, pagkatapos ng kanilang trabaho, madalas silang nauupo sa sala, nagbabasa ng magkaibang libro, ngunit nasa isang espasyo. Minsan, nagbabahagi sila ng mga paborito nilang excerpt, nagtatalo tungkol sa interpretasyon, o nagtatawanan sa mga kakaibang karakter. Isang gabi, habang si Ligaya ay nagluluto ng kanilang hapunan, isang simpleng sinigang na nagpapaalala kay Miguel ng lutong bahay ng kanyang yaya noong bata pa siya, hindi niya napigilan ang pagmamasid sa kanya. May grasya sa kanyang mga kilos, isang uri ng confidence na hindi nakukuha sa mga mamahaling eskwelahan o sa sosyedad, kundi sa malalim na pag-unawa sa sarili. May tinitingnan ka ba? Tanong ni Ligaya nang mapansin ang kanyang pagtitig. Wala, umiling si Miguel, nahiya na nahuli. Naisip ko lang, paano ka naging homeless kung ikaw ay isang university professor? Huminto si Ligaya sa paghalo ng sabaw, nakatingin sa kawali. Alam mo, maraming matalino at edukadong tao ang nagiging homeless dahil sa mga sitwasyon na wala silang kontrol, sabi niya sa wakas. Sa aking kaso, naubos ang aking savings para sa medical bills ng aking ina. Pagkatapos ay nawalan ako ng trabaho dahil sa mga araw na kailangan kong mag-absent para alagaan siya. Nang mawala siya, wala na akong apartment dahil hindi na ako makabayad ng renta. Mabilis na nangyari ang lahat. Naramdaman ni Miguel ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Kung gaano kadali para sa isang tao na mawalan ng lahat, kung gaano kalaking pribilehiyo ang kanyang buhay. Paano ka nakaligtas? Tanong niya, totoong curious. Araw-araw, isa-isang hakbang, sagot ni Ligaya, bumalik sa pagluluto. Minsan, natutulog ako sa mga shelter. Minsan, sa mga bangko sa park. Lagi akong may dalang libro, ang aking koneksyon sa dating buhay ko, ang aking paraan para manatiling makatao at may dignidad. Napakamatapang mo, sabi ni Miguel, ang kanyang paghanga kay Ligaya ay lumalim pa. Nagtaas ng kilay si Ligaya. Hindi ito tungkol sa katapangan, Andres. Ito ay tungkol sa pagsasabuhay. Ginawa ko kung ano ang kailangan kong gawin. Tulad ng lahat ng tao. Habang kumakain sila ng hapunan, hindi maiwasan ni Miguel na mapansin kung gaano kalayo ang kanilang relasyon mula sa kanyang orihinal na plano. Sa halip na isang simpleng pustahan, ito ay naging isang tunay na pakikipagpartner sa isang proyektong nagsisimulang maging mahalaga sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, habang nagtatrabaho sila sa apartment, tumunog ang telepono ni Miguel, ang kanyang tunay na telepono bilang Miguel Reyes, hindi ang second phone na ginagamit niya bilang Andres. Sa sobrang pagkagulat, hindi niya napigilang sagutin ito. Hello, sagot niya, nakakalimutan sandali ang kanyang pagpapanggap. Miguel, ikaw ba yan? Ang boses ni Rafael ay nangingibabaw sa linya. Ang tagal na naming hindi nakakarinig mula sa'yo. Kumusta ang pustahan? 2 linggo na lang. Napatigil si Miguel, napatingin kay Ligaya na nakaupo sa dining table, nagbabasa ng ilang resource materials. Hindi ko maaaring pag-usapan ito ngayon, sabi niya nang mabilis, pinipilit ang kanyang tinig na manatiling kalmado. Kasama mo siya ngayon? Tanong ni Rafael, nagtatawa. Sige, tawagan mo na lang kami mamaya. Gusto naming malaman ang progress. Maganda ba siya kahit homeless? Tatawagan kita mamaya, malamig na sagot ni Miguel bago ibinaba ang telepono. Sino yon? Tanong ni Ligaya, nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Kaibigan lang, sagot ni Miguel, nararamdaman ang pagkakasikip ng kanyang dibdib. May kailangan pala akong asikasuhin. Pwede bang umalis ako ng ilang oras? Tumango si Ligaya, bumalik sa pagbabasa. Siyempre. Bahay mo ito. Bahay natin, sinabi niya, pagkatapos ay kaagad na nagsisi sa kanyang sinabi nang makita ang pagtataka sa mukha ni Ligaya. Temporary, tandaan mo, sabi niya nang mahina. Tumango si Miguel at mabilis na umalis ng apartment. Sa lobby, huminga siya ng malalim at tumawag kay Rafael. Ano ba yan? Sigaw niya sa telepono. Paano kung narinig niya ang sinabi mo? Relax, sagot ni Rafael. Hindi naman niya alam na ito ay isang pustahan, hindi ba? Anyway, kumusta na? Nag-progress ba? Nagagawa mo ba ang imposible? Naramdaman ni Miguel ang pagkainis at pagkadismaya sa kanyang kaibigan. Nagtatrabaho kami sa literacy project, ang tanging sinabi niya. Literacy project, humalakhak si Rafael. Grabe ka naman. Hindi mo kailangang gumawa ng tunay na project. Pwede mo lang siyang imbitahin sa beach house mo, ipakita ang iyong yaman. Hindi mo siya kilala, putol ni Miguel, nakaramdam ng defensive. Hindi siya ganoon. Siya ay...
Ay nako, sabi ni Rafael, ang kanyang tono ay nagbago. Huwag mong sabihin sa akin na may nararamdaman ka para sa homeless woman na ito. Miguel, ito ay isang pustahan lang. Tandaan mo yan. Ibinaba ni Miguel ang telepono nang hindi sumasagot, nakaramdam ng pagkalito at pagkabigo. Anong nangyayari sa kanya? Bakit niya pinoprotektahan si Ligaya? Bakit siya nakakaramdam ng ganitong klase ng emosyon para sa isang babae na bahagi lamang ng isang pustahan? Naglakad siya sa mga kalye ng Quezon City, iniisip ang kanyang sitwasyon. Sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sariling aminin na siya ay nahuhulog kay Ligaya Santos, sa kanyang katalinuhan, sa kanyang tapang, sa kanyang dignidad. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Pagbalik niya sa apartment ilang oras mamaya, nakita niya si Ligaya na nakaupo sa sala, naghihintay sa kanya. May sasabihin ako sa iyo, sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakaramdam si Miguel ng takot. Natuklasan ba niya ang tungkol sa pustahan? Kahapon, may tumawag mula sa isang elementary school sa Tondo, patuloy ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay nagningning sa excitement. Nakarinig sila tungkol sa ating programa mula sa isa sa mga kontakto mo. Gusto nilang simulan natin ang pilot program sa kanilang paaralan sa susunod na linggo. Naramdaman ni Miguel ang relief at guilty pleasure. Hindi pa niya alam ang tungkol sa pustahan. Yan ay kamangha-mangha, sagot niya, sinusubukang ipakita ang parehong enganyado. Alam ko, sabi ni Ligaya, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa excitement. Iniisip ko, pwede tayong magsimula sa grade 3 at 4, pagkatapos ay expand. Nakausap ko na ang principal at siya ay very supportive. Andres, ito ay mangyayari na talaga. Nakita ni Miguel ang tunay na passion ni Ligaya para sa proyekto, isang proyekto na nagsimula bilang kasinungalingan ngunit ngayon ay nagiging totoo. Naramdaman niya ang bigat ng guilt sa kanyang dibdib. May problema ba? Tanong ni Ligaya, napansin ang pagbabago ng kanyang mood. Wala, sabi ni Miguel, pinipilit ang isang ngiti. Masaya lang ako para sa'yo. Para sa atin. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kama, hindi makatulog si Miguel. Nakikinig siya sa tunog ng ulan sa labas ng bintana, iniisip ang sitwasyon kung saan siya nahulog. Ano ang mangyayari pagkatapos ng isang buwan? Ano ang mangyayari kung malaman ni Ligaya ang tungkol sa pustahan? Paano niya sasabihin ang katotohanan nang hindi sinasaktan ang babaeng ito, na unti-unti niyang minamahal? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Miguel Reyes ang tunay na takot, hindi takot sa pagkawala ng pera o negosyo, kundi takot sa pagkawala ng tiwala at respeto ng isang taong nagsisimulang maging mahalaga sa kanya. Isang linggo na lang bago matapos ang itinakdang isang buwan ng kanilang kasal, at ang literacy program ay umuusad ng mas maayos kaysa sa inaasahan ni Miguel. Ang pilot class sa Tondo ay nagsimula na, at ang mga mukha ng mga batang nakikinig kay Ligaya, habang nagbabasa siya ng mga kwento, ay sapat na para maramdaman ni Miguel na ang lahat ng ito, ang pustahan, ang kasinungalingan, ay nagbubunga ng tunay na kabutihan. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, lumulubha rin ang pakiramdam ni Miguel na dapat niyang sabihin kay Ligaya ang katotohanan. Hindi niya magawang tuluyang ipaliwanag ang guilt na nararamdaman niya tuwing makikita niya kung gaano kasaya at fulfilled si Ligaya sa kanilang proyekto. Isang umaga, habang naghahanda sila para sa kanilang araw sa paaralan, natanggap si Miguel ng tawag mula kay Jerome. Miguel, isang linggo na lang at tapos na ang pustahan. Excited na kami ni Rafael na makita ang iyong magiging reaksyon kapag sinabi mo sa kanya ang katotohanan. Lumabas si Miguel ng apartment para magsalita nang hindi maririnig ni Ligaya. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko sinasabi sa kanya ang tungkol sa pustahan. Ano? Pero paano mo patutunayan na nanalo ka? Tanong ni Jerome. Kailangan naming makita ang kanyang reaksyon kapag nalaman niyang ginamit mo lang siya para sa pustahan. Hindi ko gagawin yon, bulong ni Miguel, nakaramdam ng galit. Kaya ko namang patunayan sa ibang paraan na nagpakasal kami. May mga dokumento naman. Teka, sabi ni Jerome, may pang-asar na tono. Huwag mong sabihin sa akin na nahulog ka sa kanya. Ito ay isang pustahan, Miguel. Tandaan mo yan. Alam ko, sagot ni Miguel sa kabila ng matinding guilt na nararamdaman niya. Pero ayokong saktan siya. Fine, kung iyon ang gusto mo, sagot ni Jerome. Pero kailangan pa rin nating magkita para i-celebrate ang iyong pagkapanalo. Sa katapusan ng linggo sa bar ni Carlos. Dalhin mo si Rafael.
Pero nagsimula si Miguel. Hindi tatanggap ng hindi, putol ni Jerome. Sige, lalabas na si Rafael Sari, kailangan ko na ring umalis. See you sa Sabado. Pagbalik ni Miguel sa apartment, nakita niyang nakatingin sa kanya si Ligaya ng may pagdududa. Andres, sino yun sa telepono? Tanong niya. Ah, kaibigan ko lang, palusot niya. Tungkol sa funding para sa project. Tumango si Ligaya pero halata sa kanyang mukha na hindi siya kumbinsido. May kakaiba sa iyo nitong mga nakaraang araw, sabi niya habang nagsisimulang magligpit ng mga gamit nila para sa araw na yon. Parang palagi kang nag-aalala tungkol sa isang bagay. Lumapit si Miguel sa kanya, nakakadama ng matinding pagnanais na hawakan ang kanyang kamay. Ligaya, kailangan kong aminin sa iyo ang isang bagay. Ano yon? Tanong niya, tumigil sa pagliligpit. Ngunit hindi magawa ni Miguel. Nakatingin siya sa mga mata ni Ligaya, nakikita ang tiwala at respeto na unti-unti niyang nakuha sa nakaraang 3 linggo, at hindi niya magawang sirain ito. Wala, sagot niya, tumatalikod. Nasabi ko na lang. Tara, malilate tayo sa klase. Ang araw ay nagpatuloy tulad ng nakasanayan. Nagturo sila sa Tondo Elementary School, kung saan ang mga bata ay nakikinig ng may excitement habang binabasa ni Ligaya ang mga kwentong Pilipino. Matapos ang klase, sila ay nag-meeting sa principal tungkol sa expansion ng programa sa iba pang mga grade level. Ang programa ninyo ay napakaganda, sabi ng principal, isang middle-aged na babae na tila tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga estudyante. Nakikita ko kung paano nag-enjoy ang mga bata. Marami sa kanila ang nanggaling sa mahihirap na pamilya at hindi karaniwang nakakakuha ng ganitong uri ng exposure sa literatura. Salamat po, sabi ni Ligaya halatang masaya sa papuri. Ito talaga ang aming layunin, ang magbigay ng akses sa mga bata na maaaring hindi nabibigyan ng pagkakataon. Habang lumalabas sila ng paaralan, hindi mapigilan ni Miguel na pagmasdan si Ligaya, ang ningning sa kanyang mga mata, ang confidence sa kanyang hakbang. Siya ay lubos na nabago mula noong una niyang nakita sa park. Bakit ka nakatitig? Tanong ni Ligaya, nahuli siyang nakatingin. Masaya lang akong makita kang ganito, sagot niya ng totoo. Masaya. Fulfilled. Ngumiti si Ligaya, isang totoo at walang halong pag-aalinlangan ng ngiti. Dahil sa'yo, Andres. Binigyan mo ako ng pagkakataong magturo muli, makatulong muli. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Naramdaman ni Miguel ang guilt na bumabara sa kanyang lalamunan. Ligaya, tungkol doon sa gusto kong sabihin kanina. Pero bago pa siya makapagsalita, tumunog ang kanyang tunay na cellphone, ang phone ni Miguel Reyes, hindi ang phone ni Andres Marasigan. Ito ang pangalawang beses na nangyari, at nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Ligaya. Bakit dalawa ang cellphone mo? Tanong niya habang kinukuha ni Miguel ang telepono mula sa kanyang bulsa. Ah, ito ay para sa ibang mga client, palusot niya, tumatalikod para sagutin ang tawag. Miguel, nasa lobby ako ng inyong apartment building, sabi ni Rafael sa telepono. Surprise visit! Gusto naming makita kung paano ka naglalaro ng house-house kasama ang iyong homeless wife. Pababa ka na. Nakaramdam ng panik si Miguel. Hindi pwede ngayon, bulong niya. Kasama ko siya. Ay mas maganda, tawa ni Rafael. Gusto naming makilala siya. Dali na, nagtatago kami ni Jerome sa lobby. Hindi nga pwede, diin ni Miguel, ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ni Ligaya sa kanyang likuran. Sinong Miguel? Tanong niya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at suspetsa. Ibinaba ni Miguel ang telepono, naramdaman ang pagpintig ng kanyang dibdib. Ligaya, kailangan kong ipaliwanag. Sinong Miguel? Inulit niya, mas malakas ngayon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel na ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay nagsisimulang bumagsak sa paligid niya. Ako, sagot niya sa wakas. Ako si Miguel. Miguel Reyes. Miguel Reyes, tanong ni Ligaya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Ang CEO ng Reyes Tech Innovations. Ang bilyonaryong palaging nasa business section ng mga diaryo. Tumango si Miguel, hindi mapigilan ang pagkagulat. Kilala mo ako? Siyempre, kilala kita, sagot ni Ligaya, umatras ng isang hakbang. Ano ito, Andres, o dapat sabihin kong Miguel? Anong laro ang nilalaro mo? Ligaya, pakinggan mo ako, nagsimula si Miguel, pero naputol siya nang tumunog ang kanyang telepono muli. Pasensya na, sabi niya, sinagot ang tawag. Rafael, umalis na kayo. Nagkaproblema na rito.
Anong problema? Tanong ni Rafael, nagtatawa pa rin. Baka matulungan ka namin. Sige na, pababa na kayo. Hindi, sigaw ni Miguel, napansin ang pagtigas ng mukha ni Ligaya sa kanyang tono. Sino yan? Tanong ni Ligaya, lumapit at kinuha ang telepono mula sa kamay ni Miguel bago pa siya makapag-react. Hello? Sino ito? Oh, hello homeless woman, ang masayang bati ni Rafael sa kabilang linya. Ako si Rafael, kaibigan ni Miguel. Malapit na ba matapos ang pustahan? Isa pang linggo, tama ba? Sana masaya ka sa iyong sariling kwarto at libreng pagkain. Hindi ka ba natatakot sa ideya na babalik ka sa kalye pagkatapos nito? Nagbago ang ekspresyon ni Ligaya habang nakikinig, mula sa pagkalito hanggang sa pagkaintindi, at sa wakas, sa galit at sakit. Ibinalik niya ang telepono kay Miguel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pustahan, tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ito ba ay isang pustahan sa'yo? Ligaya, hindi ito kung ano ang iyong iniisip, nagsimula si Miguel, pero hindi na siya pinapakinggan ni Ligaya. Ang lahat ng ito, ang literacy program, ang pag-aalaga, ang kasal, lahat ito ay bahagi ng isang pustahan, patuloy niya, ang kanyang boses ay nagtatremble sa emosyon. Ano ang pustahan, Miguel? Ilang piso ang katumbas ng aking dignidad? Ligaya, maniwala ka sa akin, nagsimula ito bilang isang pustahan, pero nagbago ang lahat. Dahil sa akin, putol niya, ang kanyang mga mata ay nagkikislap ng luha na ayaw niyang patakbuhin. Dahil sa kung ano ang naramdaman mo para sa akin. O dahil nakonsensya ka sa iyong ginawa. Hindi makasagot si Miguel, naramdaman ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Ang buong oras na ito, patuloy ni Ligaya, ang kanyang boses ay mahinang-mahinang sinasalamin ang kanyang kirot. Akala ko ay mayroong isang tao na nakakita sa akin bilang isang tao, hindi bilang isang kawawa at dapat kaawaan. Akala ko ay mayroong isang tao na naniniwala sa aking kakayahan, sa aking halaga. Pero ginawa mo lang akong laruan sa iyong pustahan. Hindi ganoon, Ligaya. Pakinggan mo ako. Hindi, Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kanyang nanginginig na katawan. Tapos na ang pakikinig. Tapos na ang pagbibigay ng tiwala sa mga kasinungalingan mo. Naglakad si Ligaya palayo, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at determinado. Sinubukan ni Miguel na habulin siya, pero pinigilan siya ng isang kamay sa kanyang braso. Miguel, sigaw ni Rafael, na lumabas mula sa isang nakaparadang kotse. Anong nangyari? Nasaan ang iyong asawa? Tinanggal ni Miguel ang kamay ni Rafael, nakaramdam ng matinding galit. Umalis ka na, sabi niya, ang kanyang boses ay mababang growl. Lahat ng ito ay dahil sa inyo at sa inyong stupidong pustahan. Hey, wag mong isisi sa amin, protesta ni Rafael. Ikaw ang pumayag. Ikaw ang naglaro sa puso ng babaeng iyon. At nagkamali ako, sagot ni Miguel. Ngayon, umalis ka na. Habang nakikita niya si Rafael na umaalis, tumunog ang kanyang telepono muli. Ito ay isang text mula kay Ligaya. Huwag kang mag-alala, Miguel. Hindi ko sinisira ang iyong pustahan. Tatapusin ko ang natitirang linggo. Magtatagpo tayo sa civil registry sa katapusan ng linggo para sa annulment. Pagkatapos noon, hindi na tayo magkikita muli. Pero ang literacy program, iyon ay tunay para sa akin, at ipagpapatuloy ko ito kahit wala ka. Hindi para sa iyo, kundi para sa mga bata. Naramdaman ni Miguel ang pagbagsak ng kanyang puso. Nakuha niya ang gusto niya, mananatili si Ligaya hanggang sa matapos ang pustahan, ngunit bakit parang naramdaman niya na nawala niya ang pinakamahalaga sa kanyang buhay? Bumalik siya sa apartment, umaasang naroon si Ligaya, ngunit wala siyang natagpuan. Ang kanyang mga damit at ilang libro na ibinigay ni Miguel sa kanya ay wala na rin. Naupo siya sa sofa, tinitingnan ang mga estanteng puno ng mga libro na binili niya para sa kanya, nadarama ang bigat ng pagkakamali na kanyang nagawa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Miguel Reyes ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Paano siya makakahanap ng paraan para ayusin ang lahat ng ito? Paano niya maibabalik ang tiwala ng babaeng tunay niyang minamahal? Isang linggo ang lumipas, at ayon sa napagkasunduan, nagkita sina Miguel at Ligaya sa civil registry para sa annulment ng kanilang kasal. Si Ligaya ay nakasuot ng simpleng blouse at slacks, habang si Miguel ay nakasuot ng kanyang dati niyang disguise bilang si Andres, simpleng polo at pantalon, eyeglasses, at magulo-gulong buhok. Bakit ka nakasuot ng ganyan? Tanong ni Ligaya nang makita siya sa labas ng gusali. Hindi na kailangan ng disguise, Miguel.
Alam ko na ang katotohanan. Hindi ito disgis para sa'yo, sagot ni Miguel ng mahina. Ito ang naramdaman kong mas tunay na ako kaysa sa Miguel Reyes na kilala ng mundo. Umismid si Ligaya, hindi naniniwala. Huwag na tayong maglokohan. Tapos na ang pustahan, panalo ka na. Tapusin na natin ito ng maayos. Pumasok sila sa loob, tahimik na nagproseso ng mga kinakailangang dokumento. Ang mabilis na seremony ng kanilang kasal ay kasing bilis din ng annulment process. Matapos ang 1 oras, tapos na ang lahat. Hindi na sila mag-asawa, hindi na sila magkaugnay. Habang naglalakad palabas ng gusali, hindi napigilan ni Miguel na sabihin ang kanyang saloobin. Ligaya, pwede ba tayong mag-usap? Kahit 1 beses pa lang. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Tumigil si Ligaya, tumitingin sa malayo. Para saan pa? Para patawarin kita. Para mawala ang guilt mo. Hindi, sagot ni Miguel. Para maintindihan mo na hindi lahat ng nangyari ay kasinungalingan. Tumango si Ligaya pagkatapos ng ilang sandali. Fine. Pero hindi dito. Sa park kung saan tayo unang nagkita. Dumating sila sa Luneta Park at naupo sa parehong bangko kung saan unang nakipag-usap si Miguel kay Ligaya. Mahirap isipin na 2 buwan pa lang ang nakalipas mula noon, parang isang buhay na ang nagdaan. Magsalita ka na, sabi ni Ligaya, nakaupo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Huminga ng malalim si Miguel. Tama ka. Nagsimula ito bilang isang pustahan. Ang mga kaibigan ko, sina Rafael at Jerome, ay hinamon ako na mapapasagot ka sa akin sa loob ng 1 buwan. Dahil mayabang ako, tinanggap ko ang hamon. At ginawa mo ako na isang proyekto, dagdag ni Ligaya, ang kanyang boses ay malamig. Tumango si Miguel. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pero Ligaya, habang nakikilala kita, habang nakikita ko ang iyong tapang, ang iyong talino, ang iyong dedikasyon, nagbago ang lahat. Nagkaroon ka ng konsensya, sabi ni Ligaya, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Nagkaroon ako ng pag-ibig, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay halos pabulong. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakilala ko ang isang tao na hindi na-impress sa aking pera o kapangyarihan. Isang taong tinignan ako bilang isang tao, hindi bilang isang asset o investment opportunity. Tinignan kita bilang isang tao dahil iyon ang inisip kong totoo, sagot ni Ligaya, sa wakas ay tumingin sa kanya. Pero ikaw, tinignan mo ako bilang isang laruan. Sa una, umamin si Miguel. Pero hindi na ngayon. Ligaya, yung literacy program na nagsimula bilang cover story. Ginawa kong totoo ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ligaya, nakakunot ang noo. Ang Aklat para sa Lahat ay narehistro na bilang isang lehitimong non-profit organization, paliwanag ni Miguel. May full funding para sa susunod na 5 taon, may board of directors, at may executive director position na naghihintay sa iyo kung gusto mo. Nagulat si Ligaya, halos hindi makapaniwala. Ginawa mo ito para lang makuha ang aking kapatawaran. Umiling si Miguel. Hindi. Ginawa ko ito dahil nakita ko kung gaano ito kahalaga sa iyo, at kung gaano karaming buhay ang maaaring mabago nito. Ginawa ko ito dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko na may ginagawa akong may tunay na kahulugan. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag at iniabot kay Ligaya. Ito ang lahat ng dokumento. Lahat ng legal na papeles, ang funding commitments, ang curriculum na ating ginawa. Lahat ng ito ay tunay na, Ligaya. Hindi na ito kasinungalingan. Binuksan ni Ligaya ang folder, tahimik na binabasa ang mga dokumento. Habang nagbabasa siya, nakita ni Miguel ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, mula sa pagdududa hanggang sa pag-unawa, at sa wakas, sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Ginawa mo talaga ito, bulong niya, nakatingin sa kanya. Bakit? Dahil mahal kita, sagot ni Miguel, walang pagdududa sa kanyang tinig. Mahal kita, Ligaya Santos. Hindi bilang isang proyekto, hindi bilang isang charity case, kundi bilang isang babaeng nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng tapang, dignidad, at pagiging tunay sa sarili. Natahimik si Ligaya, nakatingin sa malayo. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad, Miguel, sabi niya sa wakas. Hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng tiwala muli. Hindi kita pinipilit na patawarin ako ngayon, sagot ni Miguel. Hindi rin kita pinipilit na bumalik sa akin. Ang tanging hinihiling ko ay bigyan mo ng pagkakataon ang Aklat para sa Lahat.
Tulungan mo akong gawing tunay ang mabuting nagmula sa kasinungalingan. Tahimik na tumingin si Ligaya sa mga dokumentong hawak niya, pagkatapos ay sa mga bata na naglalaro sa park, at sa wakas, kay Miguel. Gagawin ko ito para sa mga bata, sabi niya sa wakas. Hindi para sa'yo. Iyon lang ang hinihiling ko, sagot ni Miguel, nakaramdam ng bahagyang pag-asa. Mga linggo ang lumipas, at ang iaklat para sa lahat ay lumakas at lumawak. Mula sa isang paaralan sa Tondo, naabot nito ang 5 paaralan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Si Ligaya, bilang Executive Director, ay namuno sa programa ng may kahanga-hangang dedikasyon at puso. Si Miguel, sa kabilang banda, ay nagbigay ng full support sa foundation, ngunit nanatiling sa background, alam na kailangan ni Ligaya ng espasyo. Nagbigay siya ng resources, tumulong sa networking, ngunit hindi kailanman pilit na ipinasok ang kanyang sarili sa buhay ni Ligaya. Isang araw, habang nagbibigay si Miguel ng speech sa isang tech conference, may isang katanungang nagpatingkad ng kanyang atensyon. Ginoong Reyes, napansin namin na bukod sa inyong tech ventures, sumusuporta rin kayo sa isang literacy program. Maaari bang malaman kung ano ang nag-inspire sa iyo na suportahan ang ganitong uri ng advocacy? Ngumiti si Miguel, iniisip kung paano sasagutin. Minsan sa buhay, makikilala mo ang isang tao na magpapakita sa iyo ng tunay na kahulugan ng paglilingkod at dedikasyon. Isang tao na, sa kabila ng kanilang personal na mga pagsubok, ay nagpasya pa ring tumulong sa iba. Ang taong iyon ang nag-inspire sa akin. Hindi niya alam na si Ligaya ay nasa crowd, pinapakinggan ang kanyang speech. Pagkatapos ng event, habang nagliligpit si Miguel ng kanyang mga gamit, lumapit siya. Iyon ba ang totoo? Tanong ni Ligaya, nakatayo sa likod niya. Ako ba talaga ang nag-inspire sa'yo? Lumingon si Miguel, nagulat at masaya na makita siya. Ligaya. Hindi ko alam na nandito ka. Inimbitahan ako ng isang donor, paliwanag niya. Hindi ko alam na ikaw ang magiging speaker. Para sagutin ang iyong tanong, sabi ni Miguel, tumitingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ikaw ang nag-inspire sa akin. Ikaw ang nagpabago sa akin. Tumango si Ligaya, nag-isip. 3 buwan na ang nakalipas. 3 buwan mula nang malaman ko ang tungkol sa pustahan. At 3 buwan mula nang huling makaharap kita ng masinsinan, dagdag ni Miguel. Sa mga nakaraang buwan, nakita ko kung paano mo tinupad ang iyong mga pangako, sabi ni Ligaya. Ang aklat para sa lahat ay naging mas malaki at mas matagumpay kaysa sa inaasahan ko. At hindi mo ginamit ito para mapalapit sa akin. Hindi ko ginawa ang foundation para mapalapit sa iyo, sagot ni Miguel. Ginawa ko ito dahil ito ang tamang gawin. Dahil ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging mas mabuting tao. Matagal na nagkatitigan ng dalawa, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nagbabalik sa pagitan nila. Nais mo bang makipag-dinner? Tanong ni Ligaya sa wakas, bahagyang nahihiya. Para pag-usapan ang expansion plans ng foundation, syempre. Ngumiti si Miguel, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Gusto ko yon. Sa restaurant, habang nagdidiskusyon sila tungkol sa mga plano para sa foundation, napansin ni Miguel na mayroong isang bagong ningning sa mga mata ni Ligaya kapag nakatingin ito sa kanya, isang ningning na matagal na niyang hindi nakita. May sasabihin ako sa iyo, Miguel, sabi ni Ligaya pagkatapos nilang kumain. Hindi pa kita lubos na pinapatawad. Matagal na proseso yon. Pero nakikita ko ang mga pagbabago sa iyo, at naniniwala ako na sincere ka. Salamat, sagot ni Miguel, hindi halos makapaniwala sa kanyang naririnig. Gusto kong subukan nating magsimula muli, patuloy ni Ligaya. Hindi bilang Miguel at Ligaya ng pustahan. Hindi rin bilang Andres at Ligaya ng kasinungalingan. Kundi bilang 2 taong naniniwala sa iisang vision at maaaring may damdamin para sa isa't isa. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ligaya sa ibabaw ng mesa, nararamdaman ang init at lakas nito. Wala nang mas gugustuhin pa ako, Ligaya. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon para sa bagong simula. Sa mga buwan at taon na sumunod, ang i-aklat para sa lahat ay lumago mula sa isang maliit na literacy program patungo sa isang nationwide movement. Si Ligaya at Miguel ay nagtrabaho ng magkasama, hindi lamang bilang mga partner sa foundation, kundi sa kalaunan, bilang mga partner sa buhay. Ang kanilang pagmamahalan ay nabuo hindi sa kasinungalingan kundi sa mutual respect, pagpapatawad, at tunay na pagmamahal. Ang pustahan na nagsimula bilang isang manipulative na laro ay naging daan para sa isang tunay na pagbabago,
isang redemption story na nagpakita na kahit ang pinakamalaking pagkakamali ay maaaring maging simula ng pinakamagandang kwento ng pag-ibig. At sa bawat aklat na naipamahagi, sa bawat batang natuto ng pagmamahal sa pagbabasa, at sa bawat komunidad na nabago, napatunayan ni Miguel at Ligaya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga buhay na iyong naapektuhan at sa pagmamahal na iyong naibabahagi. Mga minamahal na tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni Miguel at Ligaya ay nakaantig sa inyong puso. Upang maranasan ang mas marami pang kwentong katulad nito, na puno ng pagmamahal at redemption, mag-subscribe lamang sa aming channel at i-like ang video na ito. Mayroon pa kaming nakahandang mga kwentong magpapailaw sa inyong araw at magbibigay ng inspirasyon sa inyong buhay. Huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay at iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Sino ang makakaalam? Ang inyong sariling kwento ng pag-ibig ay maaaring maging inspirasyon ng aming susunod na episode.